Hamon ni dating Budget Secretary Benjamin Diokno si Pangulong Aquino na buhayin ang isang panukalang inihain ni Aquino noong senador pa ito. Nagpanukala kasi noon si Aquino na bantayan kung paano ginagastos ng isang presidente ang budget at ipaalam sa Kongreso kung saan ito gugugulin. Dinipensahan naman ni Pangulong Aquino ang paggamit niya ng kanyang discretionary funds. May report si Sandra Aguinaldo. Mahigit 3 taon lang ang nakalilipas, hindi pa presidente ng bansa kundi isang senador si Pangulong Aquino. Nung mga panahon na yon, si Pangulong Gloria Arroyo ang nasa Malacanang. Kaya isa sa mga panukalang batas ni Aquino ang Senate Bill 3121 o the Budget Impoundment Control Act. Layunin nito na mabantayan kung paano ginagastos ng Pangulo ng Bansa ang budget sa pamamagitan ng pinatinding pagbabantay ng Kongreso. Sa explanatory note ng panukalang batas, sinabi ni Aquino ang kanyang bill ay naglalayong limitahan ang impluwensya ng ehekutibo sa mga partikular na pinaglalaanan ng national budget. Sabi pa ng nooy Senador Aquino, binigyan ng otoridad ng Administrative Code ang Pangulo na suspindihin o itigil ang paggastos ng pondo na nakalaan sa kahit anong ahensya basta naaayon sa national interest. Pero ang kapangyarihan daw na ito ng Pangulo ay naaabuso at pinahina ang otoridad ng Kongreso na bantayan ng Pangulo sa paggastos nito ng public fund. Ayon kay dating DBM Secretary Benjamin Diokno, maganda ang panukalang batas na ito ni Aquino. Yun nga lang, nung naging Pangulo na raw si Aquino, tila nagbago ang ihip ng hangin. Yung mga leaders ngayon ng LP na dati-rati, they are pushing for this bill, ngayon nakalimutan. Parang FOI din yan eh. Lumipat na sila sa Malacanang, nagpalit yung posisyon nila. Okay? Sa panukalang batas, nais ni Aquino na ipaalam ng Pangulo ng Bansa sa Kongreso ang bawat appropriation na gusto niyang ipagpaliban at ipaliwanag kung bakit. Kada quarter, dapat din daw mag-report ang Secretary ng Department of Budget and Management sa Kongreso kaugnay sa paggamit ng budget. Hamon ni Diokno, dapat gawin ng Pangulo ngayon ang magagandang panukala niya kaugnay ng national budget noong senador pa siya. Ang totoo niyan, no president would willingly clip his power. Mahirap talaga yan. Pero ngayon, mismong si Aquino na ang nagtatanggol sa tinatawag na discretionary power ng Pangulo, lalo na kung may emergency, kalamidad at iba pang krisis. Huwag na yung nangyari sa Zamboanga, unique. Ang lakas sa ulan dito ngayon. May baha tayo in several areas in the Philippines right now. No? Sabi yung tagalin mo yung lump sum, pasok to. No? Tagalin mo yung discretionary dito. Tagalin mo na lahat to. So, pag kailangan natin ito, the only recourse is go back to Congress and ask for this. Sinubukan namin hinga na payag si Presidential Spokesman Edwin Lacerda pero pinaubaya niya kay DBM Secretary Florencio Abad ang pagsagot sa issue. Sabi ni Abad, bagamat mahalagang pag-ibayuhin ang pagbabantay laban sa pag-abuso sa budget, kailangan ding mabigyan ng laya ang Pangulo na gawin ang kanyang trabaho bilang Chief Executive. Ang kailangan nating palakasin yung checks and balances in government at hindi natin pipilayin yung Pangulo. Sandra Aguinaldo, GMA News.